vision kung ano magiging itsura nung ito-drawing niya. Hindi ito random. Bahala na kung ano gawin ng kamay ko. Basta may lalabas sa picture dyan kung ano-ano. Hindi, ang isang painter, before he paints a picture, meron na siyang mental image, ano ang magiging itsura ng ito-drawing ko. In the same way, yung mga nakikita nyo mga building, hindi yan lumitaw na randomly. Uy, ang ganda ng building. Paano ginawa yan? Basta lumitaw yan. No, naglagare, nagano ng semento. Wala, lumabas ang building. Ang building, meron niyang blueprint. Alam niyo ba yung blueprint? Nandun lahat ng plano. Meron ng picture. Actually, drawing muna yan. Pagtapos ang drawing, gagawa ng blueprint kung paano tatayo yung structure. So, mental image yan na kung ano ang nakikita mo sa future. Kaya very important na kayo pa lang, okay, grade 12 pa lang kayo, dapat meron na kayong mental image kung ano ang magiging kinabukasan nyo. Ano ba ang gusto kong makita? Ano ba yung na-mention yung plan, yung goal, or ano ba yung nakikita nyo magiging vocation nyo in the future? Kasi yun yung magdi-determine kung ano ang mga gagawin mo ngayon. Okay? Kaya nga, tignan natin, saan ba nanggagaling yung vision? Okay, sabi niyan, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Kaya nga makikita natin dyan, na ang vision pala, kanino nanggagaling? Kay God. Diba? I know, natuturo sa, na-mention sa ano yan, sa church o sa school na sa jail. Very important na yung vision nanggagaling kay God. Bakit nanggagaling kay God? Because He is the one who created us. Agree ba tayo doon? Kaya nga yung ang mga bawat gadget na meron kayo, pag binili nyo yan, meron yung tinatawag na manual. Particularly, sinulat yung manual na yan kung sino ang nag-create sa kanya. Tama ba? Kung tatanungin nyo kung gaano kaganda ang iPhone, of course, matay na si Steve Jobs. Okay? Siya ang creator ng iPhone. Siya ang may idea kung ano lahat ang nilalaman ng iPhone. Siya rin ang gumawa ng manual kung paano i-maximize ang iPhone. Kaya very important na we need to understand na yung vision natin lahat, yung future natin, kung ano yung plano ni God, dapat natin, ibalikan natin si God. Kasi sa Kanya nanggagaling ang ating vision. Okay ba yun? So kaya nga mahalaga na meron tayong tinatawag na pagkakilala kay God. Kasi siya ang nag-create sa atin. Kaya pag tinignan natin, napaka-powerful ng vision. Okay? Kaya nga diba, ang mga company ngayon nag-i-invest sila sa mga advertising. Okay? Ano usually makikita nyo mga, babigyan kayo ng example. Pag pumunta kayo sa fitness first, alam niyo ba yung fitness first? Yan yung isa sa mga kilalang mga mga tawag nito. Mga nagpo-provide ng mga, halimbawa, kung gusto mong gumanda yung katawan mo, exercise, anything like that, fitness first. So usually, ano ang makikita mo sa mga ganyan, sa fitness first? Pag nagbibigay sila ng advertising, ano yung mga pinapakita sa'yo? Or, mga produkto nila. Ano pa? Baguhin na lang natin. Nakakain na ba kayo sa mga buffet restaurant? Ano ang makikita nyo sa labas ng restaurant na mga advertisement? Menu. Tapos yung mga pagkain. Diba? Ano lang ba yun? Nakasulat lang ba kung ano yung menu? Ano pa nakakikita nyo? Mga pictures. Pictures ng ano? Ng menu, yung food. Kung gaano kasarap, kung ano yung mga ino-offer nila. Ini-entice ka nila para, uy, ang sarap ng pagkain.
Diba? Sa Shopee, ano ang mga pinapakita ng Shopee? Lahat ng mga produkto na, ano, tapos ang mga model nila, di ba, kung makeup, ang gaganda, di ba? Parang nila, pag ikaw nag-makeup ka na dito, gaganda ang mukha mo, nakatulad ko. Di ba? Yung mga ganon. Ganon ka-powerful ang advertising. Yung picture, kaya yung picture napakahalaga niya. So we need to have a vision para makita natin kung ano ang dapat na ginagawa natin sa buhay natin ngayon. Ano sabi diyan? That where there is no vision, the people, pero sa Tagalog napapahamak. Bakit napapahamak? Yung mga tao daw na walang vision napapahamak. Sa palagay nyo, bakit? Wala silang connection kay God? Ano ba? Walang direction. Sabi yung nga doon sa isang campus na kung saan ako nagko-coach, may life coaching ako. Sabi ko, ang taong walang vision, may bisyo. Pwede rin. Agree? Yung taong walang vision, may bisyo yan. Wala siyang pakialam kahit na ano ang gawin niya sa buhay niya. Bakit? Walang direksyon eh. Nakita lang ba kayo ng mga kabataan na tambay? Di nag-aaral? Dito marami yan. Yung mga tambay, kaya sila tambay, wala silang vision. Mangyari na kung ano mangyari. No? Meron nga may nabasa ako isang quotation mo. Di bali ng tamad, di naman pagod. Bakit? Wala kasing vision eh. So ang tao walang vision, mapapahamak yan. Wala niyang gagawin sa buong maghapon, dalang iniisip na lang, okay lang. Masaya lang. Pagkagising sa umaga, kain. Tambay dyan sa sari-sari store. Magbilan ng tao kung ano dadaan. Pagkwentuhan yung buhay ng ibang tao. So, ganun ang buhay ng isang tao walang vision. He will perish, mapapahamak siya. Magsasuffer actually yung taong walang vision. Now, tignan natin. Ano ba yung foundation ng tatlong yan, Tatlong yan. The foundation of vision. Spiritual eyes, divine guidance, saka heart-centric perception. Ang dalalim, no? Pero explain natin yan isa-isa. So, meron akong dito, quotation. If you can see it, you can't have it. Kaya napaka-powerful ng mental image, magkaroon tayo na tinatawag na mindset na makita natin yung mga bagay na gusto nating mangyari in the future. Anything na hindi mo makikita, hindi mo makapakukuha yan. Tama ba? Hindi mo nga nakikita, paano mo makukuha? Kasi if you have something na gusto mong ma-achieve, nasa mind mo yan. Hindi mo siya pinapakawalan. Makukuha mo yan. Meron nga sinabi ng isang quotation na, what the mind can conceive, the body can achieve. What the mind can conceive, the body can achieve. Kaya dati di ba yung mga tao nangangarap lang, ang ganda-ganda ng buwan, sana Actually, bago pangarapin ng tao ang buwan, ang pinangarap muna niya makalipad. Kailan kaya ako yung tao makakalipad? Na-achieve na yun. Medyo hindi na kontento, nakita yung buwan. Kailan kaya kami makakarating sa buwan? Which, nangyari. Tama ba? Because the one who created us, is an innovator and a creator. Kung si God creator, yung create niya magaling ding mag-create. He has that ability. He has that power. Kaya, dapat bata pa lang kayo, tignan nyo na, tanungin nyo na si Lord, Lord, ano ba yung future ko? Ano ba yung vocation na gusto mong kuhanin ko in the future? And that will determine everything that you're going to do today. Tandaan mo kung ano ka ngayong produkto yan na mga ginawa mo kahapon. Agree? Kung ano ka ngayong produkto na ginawa mo. Pag wala kang ginawa kahapon, may pagbabago ba ngayon? Wala ka namang ginawa kahapon. Diba, in the future, bigla, bakit laki ng tiyan?
Eh, hindi lumaki yung tiyan mo ngayon. Lumaki yung tiyan mo kung ano yung mga pinagkakain mo kahapon. Kahapon. May mga kilala ko, ba't kaya ako diabetic ngayon? Hindi naman naging diabetic ka ngayon. Bigla kang gumising ka isang umaga, diabetic ka. Resulta yan ng mga pinag-iinom mo na soft drinks, pinagkakain mo na chocolate, kung ano-ano yung mga kinain mo kahapon. Eh, very important, I'm establishing this, tanungin nyo na yung sarili nyo ngayon. Ano ba yung nakikita ko sa future? Ano ba yung nakikita ko na pinapagawa sa akin ni God in the future? Kasi that will determine kung ano yung gagawin mo ngayon. Kasi pag hindi mo nakikita yung future mo, kung ano gagawin, sabi nga ng Bible, you will perish. Okay ba? So nakita nyo kung gaano ka-powerful ang vision? Kaya right now, kung hindi nyo pa alam kung ano yung direction ng buhay nyo, begin asking God. God, ano ba yung purpose mo? Ano yung vocation? Ano yung gusto mong mangyari sa buhay? Kasi yun ang magdedetermine lahat ng gagawin mo ngayon. Okay ba? So, tingnan natin. Simulan natin sa spiritual eyes, number 1. Sabi nito, for we live by faith and not by sight. Yung mga tao, okay, meron tayo kasabihan, to see is to believe. Tama ba? Kaya God, kakaiba. Believe and you will Receive. Okay? Kaya ang mundo kakaiba, iba ang ways ni God, iba ang ways ng mundo. Usually, okay, kadalasan taliwas lahat ng kaisipan ng mundo kaysa kaisipan ni God. So we need that faith so that we can achieve kung ano yung vision na pinapagawa ni God sa atin. Right now, okay, before, may mga kaisipan na ganito, no? Na dahil mahirap ako, I don't know kung nakalilikan nyo, pinanganak ako na mahirap, mamamatay ako na mahirap. In the Bible, pag binasa natin ang Bible, okay, si God ang creator ng mayaman at mahirap. Wala kang magagawa niyan. For some reason, may mga tao talaga na pinanganak na mahirap. May pinanganak talaga na tinatawag na mayroong silver spoon or golden spoon. Diba? Mayaman na sila. No? Halimbawa, yung mga Henry C. family. Pero si Henry C. nag-start ng mahirap. Nagtitinda lang ng kaldero yan. Kaya mapalad na yung mga, yung mga anak niya. Pero hindi siya nag-start na mayaman. So ito yun. Wala kang choice nung pinanganak ka, pero choice mo na kung mag-i-stay ka na mahirap. Diba, meron nga ako nabasang article, no? Kung ikaw daw ay mayaman, pero ang itsura mo ay hindi mo pinaayos, ganun pa din, kasalanan mo na yun. Ang daming ways para i-improve ang iyong itsura. Tama ba? The same way, kung pinanganak tayo na mahirap, wala tayong choice doon. Pero choice na natin kapag nag-stay ka na mahirap. Bakit? Si God, meron siyang provide na way para tayo ay pagpalain niya at pagyamanin, panaganahin. So, it is in accordance to our faith. Naniniwala ka ba na yung pinakitang vision sa iyo ay mangyayari? Alam niyo yung story ni Joseph the Dreamer? Alam niyo yung story ni Joseph the Dreamer? Pag binasa niyo yung Bible, maganda yung story. Nagdalawa silang magkakapatid at may isang character doon na ang pangalan ay Joseph. Di ba? Na naginip si Joseph one day, okay, sila ay umani. Meron silang mga bungkus ng mga inahe, no? Ng inahe ng mga wheat. Tapos lahat ng 12 yung 11 na kapatid ni Joseph, yung mga inani nila, yumuko doon sa ni Joseph. So ang thinking nun, ano ibig sabihin nun? Yuyuko kami sa iyo. Balang araw, magiging leader ka na, yuyuko kami sa iyo. Hindi lang yung pangalawang beses na naginip si Joseph. Sabi niya, yung the moon,
the stars and the sun dumuko kay Joseph. Grabe, no? Sabi ng tatay ni Joseph, anak, sobra na yata yan. Hindi ba sabihin kami nanay mo, yuyuko sa'yo. Pero kinip lang ni Jacob yung na yan, no? Na later naging na Israel. Pero pag tinignan mo yung buhay niya, bago siya nakarating doon, okay, pinagplanuhan siyang patayin ng kapatid niya, binenta siya na naging slave siya, pero during that time, ginawa siyang katiwala ni Potiphar. Tapos si Mrs. Potiphar, pinagbintangan siya, nang-rape daw siya ni Joseph. So even with that, nung nakulong si Joseph, nagkaroon pa rin, pinagkatiwalaan pa rin si Joseph ng warden, ginawa siya overseer. Until such time, meron dalawang na naginip, a cupbearer and a baker na naginip sila, in-interpret ni Joseph, and with that, sabi ni Joseph, ang nakalaya yung cupbearer, isa lang yung panaginip nila, mamamatay sila, yung isa mabubuhay after 3 days, babalik sa posisyon niya, yung isa naman mamamatay yung baker. Nung na-interpret ni Joseph yun, sabi ni Joseph na sa cupbearer, huwag mo akong kalimutan bigyan mo ko ng magandang recommendation kay Pharaoh pag nakalis ka. And guess what? 2 years nakalimutan. After 2 years naginip yung Pharaoh, naginip siya na isang isa sa mga panaginip, may 7 baka na payat at mayroong 7 baka na mataba. Kinain ng 7 baka na payat yung mataba, pero even though kinain ng 7 baka na payat yung matabang baka, wala rin pagbabago, payat pa rin. So hindi malaman ni Pharaoh kung yung interpretation mo, kaya naalala ng cupbearer, wala makapag-interpret. Saka tinawag si Joseph. Na-interpret ni Joseph, kaya naging governor si Joseph ng buong Egypt. And true enough, nangyari yung panaginip ni Joseph. Pero hindi nag-start si Joseph na leader. Ang dami na muna niyang pinagdaanan ng mga testings bago narating ni Joseph yung pagiging governor. You get what I'm saying? May pinapakita sa iyo si God ngayon, no? Tatagayin niyo, no? May pinapakita si God ko, ano mangyayari sa buhay. Pero it doesn't mean na mangyayari agad yun. It will take time. It will take time to develop your character. It will take time to believe God, and in spite ng mga challenges na yan, makikita mo, talaga ba mangyayari? Parang imposible. Siguro si Joseph during that, nagtatanong siya kay Lord, teka, ano kung magiging governor ako, bakit ngayon plano ko patayin ng kapatid ko? Okay? Binenta ko. Ginawa akong slave. Tumino naman ang buhay ko, pinagkatiwalaan ako, and then pinagbintangan pa ako. Ang pinaka-worst na nakulong pa ako. I don't know kung ano yung tumatakbo sa isip ni Joseph, pero pag binasa natin ang Bible, nakalagay lang doon, the reason why Joseph succeeded because God is with him. Ang pinaka-importanting factor sa vision is having that faith na kasama ko si God, hindi ako iiwanan ni God at mangyayari kung ano yung plano niya sa buhay ko. Okay ba yan? Agree ba tayo doon? Nakadepende na sa inyo yan. Hindi yan nakadepende kay God. Another story. Alam niyo yung story ni Moses? Alam niyo yung story ni Moses? Siya yung ginamit ni God para ilabas ang Israel out of Egypt going to Promised Land. Alam niyo yung bumuka yung dagat, yung Red Sea. Okay. Did you know na ang Egypt going to the Promised Land, according sa Bible scholars, 40 days. More than a month, kung lalakarin mo. Pero ilang taon bago nakapasok ang Israel sa Promised Land? Kung alam niyo yung story. Alam niyo yung story, how many years? 40 years. Basahin nyo lang yung from Exodus chapter 2. Nasa lumabas sila. Basahin nyo lang yung buong Exodus. Kinukwento ko yun kasi
supposedly 40 years, 40 days, naging 40 years dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelites. I'm saying that na yung pinapakitang vision sa inyo ni God, nakadepende yan sa pagsunod mo. Kaya yan, for we live by faith and not by sight. Okay? So, tandaan natin ha, kung nanggaling kay God ang vision, si God din ang gagawa ng paraan para matupad yung vision. Nakadepende na lang yun sa inyo kung susunod tayo kay God. Okay? Bilang natin. Nerans, makibasa ka. Kabasa mo to. Oh. Isaiah 46:9-10. Remember the former things of long ago. I am God, and there is no one else. I am God, and there is no one like me. I am known the end from the beginning, from ancient times. What is this to come? I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Yan. So, my purpose will stand and I will do all that I please. Si God, yung plano niya sa buhay niyo, sa buhay natin, mangyayari yan. Yung tagal kung paano mangyayari yan, nakadepende sa atin. Okay? So, kagandahan kay God, I make known the end from the beginning. Actually, si God, mahilig siya pag sa ending. Yung kwento niya laging, ito mangyayari ha, pero hindi ko papakita sa iyo kung paano mangyayari. Ipapaalam niya na sa iyo yung ending. Pero ipapunta sa ending, hindi niya sabihin sa iyo, baka matakot ka. Halimbawa kung si Joseph, nalaman niya na ibebenta siya, papatayin siya. Yung mga kapatid niya. Do you think, good, up, ganun ba yun? Maganda yung ending. Pwede ba, huwag ko nang, daanan ko. Alam niyo ba si Jesus, mayroon siyang prayer na hindi sinagot si God? Alam niyo ba yan? Ano yung prayer ni Jesus ay hindi sinagot ni God? Iba pa ako sa krus. Remember, bago siya mamatay, nag-pray siya sa Garden of Gethsemane. Alam niya kung ano yung, si Jesus alam niya na yung ending niya eh. Yung future, di ba? Maganda yung future, pero yung papunta doon, hindi. Ano yung prayer ni Jesus? Lord, Father, let this cup pass over me. Sa Tagalog, Ama, pwede bang hindi ko na pagdaanan itong suffering na to? Ano yung ending niya? Not my will, Lord, but your will be done. Even though, okay, yes, we have a great future, may mga challenges ang pagdadaanan. Dapat ang magiging prayer na lang natin, let your will be done. Remember, we will fail. Makaka-experience ka ng failure. Magkakasala ka, and even with that, God, gamitin pa din ni God lahat ng mga failure, lahat ng mga shortcomings natin para i-fulfill ni God kung ano yung purpose niya. I'm saying that para i-prepare kayo. People are, meron tinatawag na condemnation. Ito yun pag nag-fail, parang ang tingin nila sa buhay nila, wala nang pag-asa. Pumalpak, nagkasala, ang tingin nila, hindi na sila patatawarin ni Lord. Guess what? The grace of God is greater than our sin. Kaya na tayong patawarin. Hindi nagulat sila, ay nagawa. Actually, actually, yung future natin, alam na ni God. Lahat ng kapalpakan na gagawin mo, alam na ni God yan. Hindi na siya magugulat. Ang kailangan lang natin gawin, Lord, nagkamali ako, I will still pursue your plan and purpose. Hindi ako lalayo sa. Okay? Pangalawa, divine guidance. Kung galing kay God ang dapat maintindihan natin na dapat siya yung source. The source of, balikan natin. Ano saan nakalagay? The source, God is the source of vision. Kung siya ang source ng vision, ano kailangan natin gawin? Seek first
The kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. All these things. Name it. Ano ang kailangan mo sa buhay mo? Lahat. Diba? Pagkain, damit, titirahan, pang-tuition nyo ngayon, nag-aaral pa kayo. Pamasahe, allowance. One at a time. Huwag mo munang huwag ka masyadong nakafocus sa, yung future mo, secured na yan. Huwag ka, pag binasa mo ang buong Matthew chapter 6, patungkol sa mga laging nag-aalala ka, ano na kaya kakainin mo na bukasan? Ano kaya? Sabi ni God, chill ka lang anak. Hindi kita pababayaan. Ang bigyan mo ng pansin, yung kingdom ko, yung kalooban ko. Kasi pag ginawa mo yung kalooban ko, sabi ni God, lahat ng mga pangangailangan mo, provide ko. Bilang natin ha. Ang pangalawa is seeking, okay, alignment with God's will, okay, dapat naka-align. Tapos, yung C is scriptural foundation, very important. Kung merong manual, yung mga, in-example ko na kanina, di ba? Lahat ng gadget may manual. When God created that, merong manual si God. Ano yung manual niya? Yung Bible. Everything that we need to know about life sa buhay natin, nasa Bible yan. Ano sabi ng Bible? Okay, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Gusto mo bang malaman yung truth? Katotohanan, ang katotohanan nasa Bible. Gusto mo malaman ang tama at mali? Nasa Bible yan. Ito yung encouragement ko sa inyo. You need to read the Word. Okay? Basahin nyo to. Bakit? Ang Bible, it is also called the Book of the Law. Based on Joshua chapter 1 verse 8. Ang Book of the Law, sabihin batas. Anong kailangan gawin sa batas? Dapat alam mo ang batas at dapat sinusunod mo ang batas. Meron tayong kasabihan na ignorance of the law does not excuse anyone. Tama ba? Diba, kung in the future magdadrive ka, ano mangyayari pag pumasok ka sa one-way street? Uhulihin ka, di ba? Lagi ko ito binibigay ng example, no? Alam mo, yung may isang taong nag-drive, pumasok siya sa one-way street, pagdating sa dulo, may nakangiting enforcer. Kakaway sa'yo, nakangiti. Naparahin ka. Sabi niya, Sir, one-way po. Ano usually reaction ng driver? Ay, sorry po. Di ko po alam na one way. Di ba? Nakangiti lang din yung enforcer. Okay lang sir, ito yung ticket. It doesn't mean na hindi mo alam at absuelto ka. And this is the reality of life. Most of the things na nangyayari sa buhay ng tao, it's because of the violation of the Word of God. Kahit hindi mo alam yan. Pero anything, anything na i-violate mo against dito, mararamdaman mo sa buhay mo yan. And I will challenge you, no? Tanungin nyo na ako ng kahit ano about your life, sasagutin kita sa Bible. Na yung pinagdaraanan mo, nasa Bible yan. Kung gumaganda ang buhay mo dahil meron kang sinusunod na prinsipyo na nanggagaling sa Bible, kung marami kang problema at challenges at kapalpakan sa buhay, marami ka namang binaviolate na nakasulat din sa Bible. Meron kaming devotional guide na binabasa everyday. Nakakatuwa yung Proverbs chapter 26. Sabi ko, tatandaan ko itong Proverbs 26. Dahil nandito lahat sinasabi patungkol sa kabobohan, katamaran, pati yung chismis. Yung chismis na sa Bible, basahin niyo yung Bible. Yung chismis sa Bible yan. Ano ang ginagawa ng chismis sa buhay ng tao? Yung mga maliliit na bagay, kala mo parang, nasa Bible ba yan? Nasa Bible.
I'm saying that, yan ang sinasabi kasi ng Bible. It will correct you when you are wrong. And will tell you what to do, what is right. Kaya balikan natin. Kung tayo ay create ni God, ang manual niya nasa Bible. Anything na gagawin mo na against dito, magmamalfunction ka. Anything na, di ba, kailan nyo na binabasa yung manual ng gadget mo? Binabasa nyo ba yung manual ng gadget nyo? Hindi, di ba, pinag-experimentohan mo? Ganyan ang tao. Pinag-experimentohan natin yung buhay natin, trial and error tayo. Ito kaya maganda to. Mali pala. Sa relationship, okay ba siya? Hindi. Palpa. Tama ba? Saka nga ano nangyari? Anak, lahat ng ano ko, sa Bible na. Huwag mo na akong tanungin. Nakasulat na. Basahin mo na lang. Okay? So, malaga yan. Kaya sabi nga dito, no? God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Ang plano ni God, good work. Meron bang bad work? Yes. Dami niyan sa Senate, saka sa ano. Nanonood ba kayo ng news? Dami mga ano ngayon, no? Senador, congressman. Magaganda yung posisyon, matatalino. Kaya lang yung katalinuhan ginamit sa corruption. Okay. Practical decision making, 2 Corinthians 6:12. Masabi dyan? Sige. Andiyan, pakibasa mo. Everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Everything is permissible for me, but I will not be mastered by it. Okay. Ang taong walang vision, may vision. Kasi everything is, pwede yan. Wala ka namang pakialam sa buhay. Pero, sa taong may vision, but not everything is beneficial. Pwede bang maglaro ng ML? Sino naglaro ng ML sa inyo? Okay. Masama ba maglaro ang ML? Hindi. Hindi siya nagiging beneficial kapag yung buong maghapon mo ML, hindi ka na nag-aaral. Kaya nga sabi niya, I will not be mastered by anything. Pag yung isang bagay hindi mo na ma-let go, ang master na yun, bagay mo. So, a person who has a vision, everything is permissible but not everything is beneficial. You're able to control how you use your time, how you use your resources, dahil meron kang vision. Kung nakita mo na magiging magiging successful na athlete ako, pagkain mo, kontrolado, exercise, everything. Nakabase yan kung ano yung vision na pinakita sa ibigyan. Magkakaroon ka na yung tinatawag na word na self-control and discipline. Dahil meron kang vision. Pag wala kang vision, again, meron kang vision. Everything is permissible to you. Okay lang, kahit ano gawin ko. Kahit na alam mong hindi na nakakamunod sa'yo. Ang pinakamalaga is trust and obedience. Yung sinasabi ko. Read your Bible continually. Meditate on it day and night. So you will be sure to obey everything. Command yan ni God. Basahin daw to. Day and night. Ano yung promise? Only then you will prosper and succeed in all you do. So yung success ng bawat isa sa atin dito, nakasalalay dito. Again, tandaan nyo, ang success kay God ay hindi katulad ng success sa mundo nito. Paano mini-measure ng mundo ang success? Okay, pag-aaral, true. Pero ano yung bataya? Ang mundo, paano ka tinitingnan? Degree holder ka, marami ka natapos, ano pa? Meron kang 40 na luxury cars? Ano ba? Ay, sorry. Sino ba yung example ko? Ano ba? Oh.
Marami kang bahay. Tama ba? Meron kang 40 billion. Oo. Ganun ba ang success kay God? It doesn't mean na masamang yumaman ha. Kasi, sabi, pag mayaman ka, pwede kang pagyamanin ni Lord na nai-enjoy mo yung kayamanan mo. Ito mga to, for a season, na-enjoy nila. Ngayon, nag-aantay na yung rehas na bakal sa kanila. Yung anak nila affected dahil sa ginawa nila. Yung mga nipo babies. Nagulat ako May isang anak ng isang congressman. Kumain ng dinner. Napanood niyo ba yun? Kumain ng dinner. Alam na kung magkano yung dinner. Okay, mag-name kayo ng magkano yung binayaran nila? Ha? Mababa naman sa million. Ikaw, idea mo. Mga magkano? Billions? Mababa sa 1 million. Magkano kayo ng Magkano? Baba na. Babaan mo ng kaunti. Between 700 to 800,000 pesos. Isang dinner. I think mga nasa 750. Hindi ko alam, kumaya pa sila ng ginto Hindi ko alam kung anong kailangan nila. Pero dinner lang yun, pinagmamalaki nila. Mababa lang, cheap. Kumain sila ng worth na almost 800K na dinner. Dinner hindi ito isang buong araw na So I'm saying this, na ang success kay God is you'll enjoy. When God blesses us, He adds no trouble to it based sa sa Book of Psalms. Sabihin, in every aspect of your life, there is joy. Wala kang niyurakan na tao, inapakan na tao. Yung buong pamilya mo, ini-enjoy yung blessing. Sa relationship nyo, okay yung mga relationship nyo. In every area of your life, we will be blessed. We will be prosperous. Kung gagawin nyo to. Pag di nyo ginawa yan, magkakaroon kayong certain degree of success based on what the world sees. Pero pag ginawa natin yan, sinunod natin yan, in every area of your life, magiging prosperous and successful ka. Kasi mayroong mga mayayaman, yung mga anak, nakaliwala ang buhay. May mga mayayaman, hiwalay yung mag-asawa. May mga mayayaman, may insomnia. Dahil sobrang yaman, di na alam ang gagawin, di na makatulog. Natatakot kung ano mangyayari. May mga mayayaman, meron namang karamdaman. Hindi nila ma-enjoy. Diba? Pero si God, pag pinagpala tayo, pag iwala tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya, magiging masagana yung buhay. We will enjoy yung blessing niya. And even our own family. Okay? So number 3, lastly, heart-centric perception. Napakalaga nito, no? Vision becomes a driving force when it is embraced with passion, and the heart plays a central role in cultivating and expressing that passion. Ang maganda dito kapag alam mo yung purpose ni God sa buhay mo. Di ba mayroong commercial, kanino ka gumigising? Yung Nescafe. Di ba may ganon na commercial? Magkakaroon ka ngayon ng passion na, wow, ito pala yung future. Parang ano lang yan, yung meron kayong outing. Diba? Hindi ka na makatulog, pinagdala mo na lahat. Kasi excited ka doon sa destination. In the same way, kapag meron kang vision, nagkakaroon ng excitement ang buhay. Kasi meron kang direction. Ito pala yung plano ni God sa buhay ko. So I will be excited. Every morning, okay, magiging passion ka sa pag-aaral mo, pag-iigihan mo yung pag-aaral mo, dahil alam mo lang na ito yung future na prepare sa atin. Oh, let me end with this. No? Meron lang akong isang example lang sa amin. Meron ako isang inaanak na tawag dito,
Single parent. Actually, ano yun, nung nandun ako sa Victory. So, itong inaanak ko na to, ano siya, no? Single mom yung ano niya. And then, talaga sila, ano, sabihin, financially speaking, talagang ano sila, mahirap. Ang ano niya, hindi siya, kung titignan mo yung status niya, hindi siya pwedeng mag-aral sa mga exclusive school ng mga kilala. Meron siyang, ano no, dahil wala naman siyang ganong ability financially. Pero biniyayaan siya ni God ng ganito. Ng talino. So, nangyari, naging scholar siya. Guess what? Nung naging scholar siya, pumasa siya ng tatlong university. Top 3 na mako-consider mo. Pwede mo pala i-consider sa mga, sa top 10 na lang, siguro alam naman yung ranking. Sa top 10, ito yung mga kilalang university. Mamula kayo yung tatlo. Lasal, UP, probably UST, pwede. Ano pa? Ateneo. Yung tatlo na yon, Ateneo, Lasal, and UP nakapasa siya. For scholarship nagtanong siya sa akin. Saan po ako mag-aaral? Palagay nyo ano pinili ko. Okay, para nila mag-isip. Ang pinili ko Ateneo. Political science. Sabi ko, Ateneo ko nga. Sa UP kasi, there is a danger. Diyan nagagaling yung mga rebelde ng bayan natin. Mga lumalaban sa ano. Kasi pag mahina ka yung character mo, pwede kang sway. Sa Lasal naman, puro mga ano yan. Mga konyo, mga anak ng mga businessman. At may magandang yung tinatawag na character building balance na maganda yung Ateneo. Jesuit priest ang tapos ito. Although bisa ng mga Jesuit priest. So yung character and at the same time yung academe nila maganda. So I believe graduate na siya ngayon ng political science. Now, iisipin ko. Kaya may mahirap lang ako. Hindi ko kaya. Hindi. I'm saying that, kung tingin nyo, pwede ba ako mag-aral doon? Pwede. Mag-aral kayo mabuti. So si God, kung tingin mo, ay, imposible, walang imposible kay God. Si God can give you the ability para yung tinitingin mo na mukhang imposible magiging posible. Okay? Bakit? Meron kasing vision. Ito yung gusto kong mangyari. Ito yung kaya ngayon, mag-pray ka na ng Lord. Ano ba ako ng medicine? May gusto mo mag-doktor sa inyo dito. Kaya alam kung gusto mo mag-doktor, suggest ko sa iyo yung TLF. Nag-o-offer ng scholarship yan sa ano. Kasi ang doktor, 10 taon niya, tapos milyon na nagagastos ko dyan. Ay, naku Lord. Mahirap ba? Lord. Mag-ano na ako, caregiver na ako. Malapit-lapit. Katabi ko yung doktor. Say, there, you pursue that, no? Walang imposible kay God. Maraming paraan kung bubuksan na natin yung ating isip. Okay? So that is the power of vision. That is my challenge sa inyo, ngayon pa lang. Okay? Bago grade 12 kayo, di ba? Papasok na kayo ng college. Isip nyo na si Lord. Lord, ano ba yung vision mo sa akin? Pagplanuhan nyo na ngayon. Ngayon pa lang, hindi na mailalagay-ligid ko ano yung school na papasukan. Baka tanongin nyo ako, nandyan ba yung school na papasukan ko sa Bible? Yung mapapangasawa ko ba, Lord, nandyan? Wala! Meron lang guidance kung paano ka pipili ng asawa, kung anong pipiliin mo na school. Meron. Isip mo lang si God. Lord, ito na yon. Paano? Bahala ka, Lord. Paano ko gagawin? Pero kaya mo mag-provide. There are ways. Dami ngayon scholarship na ino-offer. Alamin mo yan. Kaya kung meron kang vision,
Kikilos ka. O Lord, bahala ka na. Gawin mo para sa akin, hindi ganun si Lord. Meron siyang plano, sundan mo kung ano yung plano niya, kung ano yung mga gagawin. Okay? Sige, let's all stand. Tayo lang tayo, we'll end with a word of prayer. Tayo lang tayo. So, Heavenly Father, we just want to thank you for everything that you have taught us this morning. Maraming salamat po, Ama, for teaching us the importance of having a vision. And that is my prayer, Lord, sa lahat ng mga estudyante po natin po. That they will begin seeking you, seeking your will sa buhay po nila. At kung ano po yung vision, yung inyo pong magandang plano po sa kanila. And I'm praying right now that they will begin not only seeking your kingdom, but seeking to have a personal relationship with you. Kasi sila po, Ama, ay magkaroon ng personal na relasyon sa inyo. Kasi sila po, Ama, ay manampalataya po sa inyo. Nagawin po nila kayong ang inyong pong anak na si Jesus bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas. Dahil doon po magsisimula ang lahat, Panginoon. Kasi sila po, Ama, ay makakilala sa inyo. Na masumpungan po nila, Panginoon, ang inyong pong kaharian sa kanila pong mga buhay. At kapag ginawa ko nila ito, Ama, pinangako niyo po na kayo po ang magdadagdag sa lahat ng kanila pong mga pananginan. Ama, pagpalain niyo po sila, and I'm praying, Lord, that you will continue to lead them and guide them, that as young as they are, Lord, they will do mighty exploits, Lord, for your kingdom. Father, we commit to you this day sa lahat ng mga natitirang pang oras sa buong araw, sa buong maghapon. Gabayan niyo po kami na sa lahat po ng aming pong gagawin, we will bring glory and honor to you. For this is our prayer in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. 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 Okay.